Hey there mga Kasinkoys! Welcome back to my channel. For today's video, let's react to Sarah Geronimo. This time, buuhin natin yung pangalan niya kasi nasanay tayo Sarah G, no? But let's go back to that Sarah Geronimo. Para nakakamiss lang ding tawagin siya at banggitin yung full name niya. Before, kasi may Gidichedi na siya now. Kasi talagang mas commonly tag na siya as Sarah G. Sarah Gigi pa nga minsan. With her recent performance sa ASAP na Water, at talagang, ano na to, trending eh. Well, di lang natin na, syempre, di naman tayo nakanood dahil busy. Pag weekend talaga guys, mga Kasinkoys, marami talaga tayong ginagawa. Especially now, December, napakadaming ganap, left and right. Pero, syempre, di natin palalagpasin ang performance na ito ni Sarah. Okay? At nakaabot na sa atin ng balita na ang mismong original singer ay nag-react na. So medyo late na tayo. Tara, panoorin natin. Sargi Specials. Ito yung mga dancers niya sa SG20 kasi si ating yan yung gupit trade good thing yan nakaganyan siya kasi tanda siya eh. At the same time syempre yung group nila. So napakinggan natin, nag-start na yung song na boses ni Sarah yon guys. Sa mga hindi gets kung paano proseso ni SG every time may ganito siya mga performance na especially sing and dance, nire-record niya muna yung as a backtrack. At least boses niya yung naririnig natin, hindi yung coming from yung original ba. So ganun yung preparation niya. Diba? Bukod dun sa dance steps and everything, yung M1 niya na gagamitin ay nilalapatan niya muna ng kanyang boses. Para yung backup vocals niya, siya rin. Diba? Uy. Yun. Pero maririnig mo yung kung matalas ang inyong pandinig, maririnig mo yung boses niya ng live dun sa mic feed niya na gamit. Sexy ni Sarah. Grabe yung damitan. Pero hindi pa rin katulad ng iba na sexy talaga, na sexy yung mga damit. Yung performance ni Sarah overall yung nagpapasexy eh. Kaya hindi naman too much revealing. Kasi ganun yung gagawin niya. Di ba, na-record niya muna. Tapos, iba yung gagawin niyang tone sa actual. Para maririnig niyo yung contrast. Para nag-harmonize siya with her recorded voice dun sa song. Boom.
Sabi yung dance break guys, ang ganda din ng mga angles. Pero I think pareho lang din ang ginawa sa yung nag-trending na performance niya. Yeah, Only Love Can Hurt Like This. Bakit daw ang dalawa yung version? Feeling ko ganun din yung ginawa. And it's common pala kasi nabasa ko sa isa sa mga comments na ganun daw naman sa Korea. Kasi nga, especially kung tape naman yung performance, diba? Para mas maganda yung ma-execute. But it doesn't follow naman na it is making them less as an artist. Sila rin naman yung nagpe-perform, ng boses pa rin naman nila, sayaw pa rin naman nila, at sila pa rin naman yung nakikita natin. I don't get it. Hindi ko makuha yung logic. Bakit? Menos kung dalawang shooting ang ginawa. Yeah. Hindi lang tayo sanay talaga na makita si Sarah na ganyan yung niya. Siyempre, diba? Especially as bata din tayo nung lumalaki tayo. Bata lang din si Sarah na, so lumalaki lang din siya. So yun, maybe yun lang, doon lang tayo nagagaling. Tapos nung nasa harapan ko kasi siya ng Laguna, sobrang lapit. Talagang especially dun sa yan, yung Wild Thoughts. Ibang. Iba. Yun narinig niyo yung boses niya dun sa mic. Sa sobrang clear din kasi ng boses niya sa live. Kapag kakamalan talagang lip sync niya pero halata yung distinction. Yun. Diba? Di sa May, halatang may boses siya na ginagamit, na kumakata siya ng live, ibig sabihin. Pero yung bago niya bigkasin yung May, parang naging in one. Yung Can You Snatch My Soul. Wow. Oh, grabe. Alam niyo guys, na-realize lang, parang mabalik tayo sa era na yung SOS before, na kapag may bagong songs, kay Sarah nila binibigay para kantahin niya. Kasi yun, mas nagiging popular yung kanta. That's one. Minsan nga hindi natin alam saka lang natin nalalaman yung kanta. Ako marami yung ganun na instances dati na nanonood ka ng ASAP tapos only then mo malalaman yung song kapag kakinanta na ni Sarah. Ngayon ganun. Sa kanya binibigay. And binabayaran for sure ng ASAP yung royalties for them to use it sa kanilang variety show. And mahal yun. Tapos pinagkakatiwala kay Sarah G. Sarah. Ganyan
Ay, Sarah. Wala akong masabi masyado. Kasi talagang na-perfect na ni Sarah yung craft niya. Yung pagdating sa performance ng mga ganito. At someone na nasusubaybayan yung mga performances niya dati, at talagang pinapanood yung mga performance niya, wala, sobrang husay na ni Sarah now. Talagang mas gumaling siya, mas in terms of singing, dancing din, mas gumaling siya. Kaya lalo tuloy walang makaabot dun sa ganun. Yung intensity ba ng performance, yung quality ng performance, ganun eh. Parang ang pricey. Tapos diba, free lang natin napapanood sa national TV. So, malayo pang malaos ang Sarah G. At every time na magko-concert yan, talagang pupuntahan pa ng mga tao. Sobrang galing. Every time na lang may performance siya sa ASAP, bago, di ba? So, napapanatili niya yung pagiging relevant niya. At ganoon dapat sa show business kasi hindi pwedeng yun at yun ka lang mula noon. Dapat nag-evolve ka din. And ang maganda sa boss kasi ni Sarah, flexible. Total performer din yung boses niya eh. Kaya nga, kahit ano pa sigurong dumating ng mga usong kanta sa mga susunod pang panahon, makakasabay siya. And, yun ang title niya. Di ba may pop? Ay, ano bang pasok sa pop culture now? So, yung mga ganito, yung mga TikTok songs. And, nade-deliver ni Sarah ng mahusay. Hindi yung basta lang dineliver. Diba? Kayo naman mga asin ko is Popsters. Merry Christmas by the way. Anong munang masasabi nyo din sa naging performance ni Miss Sarah Geronimo, Sarah G, sa ASAP natin to for the song Water? Comment ko lang, okay? At babasahin natin. Okay? Maraming salamat sa panonood ng video na to. Lagi kayong mag-ingat. Bye-bye.